at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon,
mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas ang oras. Alas 10:12 ng gabi. I-rated STG Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. Yes! Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nakikinig dito sa nag-iisang programang mahal nating lahat. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Yes! Gorgie, magandang gabi sa'yo. Asan ka ngayon? Magandang gabi, Tita Molly. Yes, parang Magandang pandemure gabi. ka ngayon. Yes, sayaw tayo. Galaw. Kayo, Tita Molly. Sasayaw na lang po kayo. Sasayaw ng Kasi sasayaw. So, sasayaw ka na lang. Alis na po ako. Sayaw ka na lang. Bye-bye! Po. Ang ganda ng ang kamukha mo po yung t-shirt pala, oh. Oy! Gorgie, magdahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Dahil marami akong mga Dahan-dahan kaibigan po. na hindi natutuwa sa mga pinagsasabi mong panlalait sa akin. Actually, gusto ka ng abangan. Panlalait. Gusto kang abangan. Panlalait ba yun? Mm-mm. Panlalait ba yun?
Medyo, sandali, hindi ko masyado, kasi maliit lang yung screen ko eh. Oh. Medyo taas-taasan mo pa ng konti para masipat ko ng husto yung kung kamukha mo talaga yung nasa t-shirt. Love na love ka talaga ng RHTV. Talagang ipinakita ng buong buo talaga, oh. Ayan. Oo nga. Mm. Maganda pala. Oh. So, ginawa yung t-shirt para sa'yo talaga. Anong ibig na naman sabihin yan? Para makahulugan na naman yan, sinasabi mong yan, Gorgie. Ay, nasa sa'yo po yun. Hindi, Kung parang hindi ka inaman yung sinasabi mo. Parang, pasmado na naman yung bibig mo. nasa sa'yo po yun kung paano nyo po interpret yung sinabi ko, pero wala pong mali sa Naku, yun. Gorgie, huwag kang magkakamaling umapak sa parola dahil handang-handa na. Para sa welcome party Actually mo. po, Para sa welcome party mo. Oh. Actually po, hindi na nga po talaga ako magpapakita sa iyo, kaya hindi na po ako papasok diyan para hindi mo po wala ka pong gagawin sa mundo. Ikaw na po talaga diyan yung uupo gabi-gabi, Ganon. magre-report na lang po ako kasi baka may pangyari po sa akin kapag magpapakita po ako sa iyo. Ginagawan mo ko ng issue para maisalbay ang katamaran na yan. Hindi po siya katamaran, in fairness, kasipagan po dahil ako po'y nag-ikot at marami pa akong nakunan at nakalagay na interview na cover para po ialay po sa ating programa. Yes, at simulan natin isa-isahin natin, Gorgie. Pasensya na po kagabi dahil nung tumatawag at gusto mo mag-report ako doon habang nag-i-edit award, ay hindi ko matanggap dahil kalagitnaan iyon ng naragan talaga kami. Pinaliwanag ko na nga yun eh. Ipinaliwanag ko sa ating mga viewers and listeners na kapag announcement start ng Best Child Performer, Best Actor, Best Actress, ngaragan talaga yun, pukpukan talaga yun. Walang Best Child Performer. Ano lang? Hindi kasi, kasi ako yung tumatayong talent coordinator doon, kasama ko nga si Tin. So, hindi Sinong namin Tin? mahanap dahil. Si Tin, yung jowa. Jowa talaga. Si Tintin. Oh, sige. Oo. Si Tintin Bunoan. Si Tintin Bunoan. Oh, ayan. Oo. Si Mrs. So, Bunoan. Dahil ang mga nakalagay doon ng mga pangalan ng mga ibang presenters, hindi ko kilala. Kilala mo ba si Roland Sanchez? Sino yan? Yon, dati siya. Ang kilala ko lang, Roland Lerum. Ang kilala ko. Kilala mo ba si Jayan Dian Francisco? Ang kilala ko si Boots Francisco. Okay. Pero kilala mo si Sira Tweg, humanda ka. Of course! Si Tira Tweg. Yes, of course! Napakahusay na singer niyan. Sino? Oo. Pero congratulations po ito. Ilitan niya na po natin. Ilatag na po natin ang mga nag-ganapan. Sige, ilatag ko sino yung mga winners. Katatapos lamang na 9th, the Edis Awards ng Society of Philippine Entertainment Editors. Simulan natin sa red carpet. Yes, Yung ipakita red natin. May carpet po, pinadala ka ba ritong yes, video? marami akong Sige. pinadala diyang mga videos. Sa red carpet po ay naunang sana ready na dyan. Siyempre, medyo huli dito sa akin. Nakikita ko, Gorgie. Sino yung naka-violet na ang laki ng ang laki ng binti. Naunang nasalang dyan ang unang dumating ay si Odette Khan. Naka-wheelchair. Yung naka-wheelchair. Naka-wheelchair siya. At alam mo, si Odette Khan ay nominado sa kategoryang Best Supporting Actress. At naka-wheelchair siya, pero pinipilit niyang tumayo kasi gusto niya maglakad sa red carpet. Pero pinigilan na lang siya ng mga taga-speed na wag na ka nang tumayo, Tita Odette. Diretso ka na, pinasok na siya sa may cocktails para chikahan niya na doon at makahalubilo ang mga ilan pang mga artistang dumating. Yung nasasabi mong naka-lavender, si Sylvia Sanchez. Nominado rin sa Best Supporting Actress. Kasama niya yung mga alaga niyang may Down syndrome na cast po sa pelikulang Unperfect na nominado rin Best Picture.
So, ilan naman sa mga maagang dumating dyan sa red carpet ng The Eddies. Si Shira Twain, kung nakita mo ang ganda-ganda ng gown ni Shira, kasama si Kai Flores. Tapos, ang mga Nakita ko si Edgar Nasam- Mortiz, of course. Edgar Mortiz na isa sa mga movie icons, si Oo. Ria Locsin. And of course, maagang dumating si Ding Dong Dantes. Janice na de Belen siyang ba? nag-present. Dumating? Janice de Belen na isa rin sa mga movie Okay. icons. Tapos si Ding Dong Dantes nga ay isa sa mga nag-award, nag-introduce ng mga charity events ng Speed. Mhm. Kung nakita mo dyan, pero bago yan, gusto ko lang iparating, Tita Molly, yung ating taus-pusong pakikiramay po sa kay Tessa Mauricio Ariola, ang editor po ng Manila Times, na siyang presidente ng Speed o na siyang nag-organize nitong The Eddies Awards. Dumating ba si Ay, dumating ba si ano? Nandyan si Tessa. Si Tessa? Si Tessa po ay siyang presidente. Pero ayan, no, kung nakita mo dyan, kasama niya si Tita Odette. At ayun, Si Tessa ba yung naka-black? Si Tessa ba yan? Parang dark blue yan. Dark blue yan. Blue. Tapos, Na parang Sabrina ang bigla eksena. Mhm. oo, parang tinawagan siya ng kanyang pamilya na ang kanyang ina ay isinugod na sa hospital at tinatry nilang i-revive kasi matagal nang may karamdaman ng kanyang ina. So mismo sa gabing yun ay pumanaw ang kanyang ina. So talagang Condolence. napakasakit nito para sa kay Tessa na siyang presidente at nag-ayos nitong The Eddies Awards. Hindi na niya sinimulan. Kaagad na siyang umalis at yun na nga ay sa kasamaang palad po ay tuluyan na pong pumanaw ang kanyang inang may sakit. So, nakikiramay po kami dito po sa kay Tessa at sa kanyang pamilya sa pagpanaw po ng kanyang ina. So, but just the same, tinuloy pa rin ang The Eddies at talagang tulong-tulong na lang, nagtumulong-tulong kami na para mairaos ito without Tessa. At yun na, simulan natin siyempre na kupo. Gorgie, bago tayo tumuloy-tuloy sa ating recap Pagbigyan ng ng ulat. Eddies Oo. Awards, yung nabanggit mo ang pakikiramay. Tayo ay nakikiramay din na Gorgie sa pagyao ng isa sa mga kasamahan nating movie writer, columnist na si Jay Orencia na Si Jay pumanaw Orencia, din. oo. Tayo Oo, at saka, of nakikidalamati course, din, of course. At of course, yung ating ding kaibigan na lagi nating binabati, si Kokoy Buncan. Tayo rin ay nakikidalamati kay Buncan na sumakabilang buhay din. So, Oo, ibig sabihin, talagang- tatlo sa showbiz ng mga kaibigan natin, ang ngayon ay nagdadalamhati ang kanilang pamilya dahil sa pagyao ng kanilang mga mahal sa buhay. Mahal sa buhay. Mm-mm. At yun na nga, hindi na natin napag-usapan last Friday, di ba? Last Friday din ay ang babang luksa ni Nay Lolit, di ba? Na doon Mamaya ginanap pag-usapan sa natin, Gorgie, Oriental. after mong i-report itong Eddies Award, The gusto Eddies kong Award malaman yung ng, nangyari kay Manay Lolit na babang luksa. Okay, ituloy mo, Gorgie. Go, go, go. Oo, ito na nga po, pagkatapos itong red carpet ay sinimula na mga alas 8 po ay nag-start na ang The Eddies Awards na naging victory ito, of course, at ang tagumpay rito ay nakuha talaga ng pelikulang Quezon ni Jericho Rosales na siyang nagwaging best picture itong Quezon at ang nag-best actor ay si Jericho Rosales. So simulan muna natin kay Jericho Rosales. ha? Sige, go, go, go. So, Nakita natin si may Jericho video- Rosales dito, Gorgie, Yes, na may nakabarong video- Tagalog. Yes, pagtawag kay Jericho Rosales, na inalay niya ito ang kanyang parangal sa kanyang pamilya na sinabi niya may pinagdaanan sila at ang kanyang sa kanyang ina na mayroon palang karamdaman na Alzheimer's disease, mayroon din palang Alzheimer yung kanyang ina. So, heto po ang video, maikling video po ito ng pagkapanalo po ni Jericho Rosales. Panoorin po natin. Jericho Rosales. The ninth place goes to Best Actor who receives a special cash prize from Playtime Entertainment, presented by Miss Alexandra Krishna Uino, Miss Playtime Universe 2026, and Miss Adela May Marshall, Playtime Entertainment spokesperson.
maraming salamat. And I love each and everyone here. Pong, you're my guy. You know. I wanna really honor my mother na ngayon she's it's a daily thing when it comes to Alzheimer's, di ba? And if she gets to see this and makikiligin siya pag pinanood niya yung video na pinasasalamatan ko siya, and then she can play it every day, then for me it's great, you know. Ang bayan Ayan nitong po si si Jericho Jericho na Rosales. obvious, Gorgie, na very happy siya. Ang question ko lang ay, ini-offer din ba niya ito kay Janine Gutierrez o ibinahagi ba niya? Binanggit din niya si Janine dyan. Hindi ko lang nakuha yung buong speech niya, pero binanggit din niya dyan si Janine. In-offer din niya ito kay Janine Gutierrez na laging nasa tabi daw niya noong mga panahong may mga pinagdadaanan sila. May pinagdaanan ng kanilang pamilya. Sinamahan ba siya ni Janine Gutierrez that night, kagabi? Wala si Janine. Okay. Siya lang siya nakasama ang buong team ng pelikulang Quezon. Nanalo rin kasing best director. Ang director nito na si Gerald Tarug. At ito nga nag-best picture. Pero mamaya natin pag-usapan sa best picture. Ito munang nanalo rin best actress, si Maris Racal ng pelikulang Sunshine. Ito na ba po ang kuha natin kay Maris Racal? Sa red carpet mo sa doon padaan. Kasi may playtime dyan pa sa interview ko. Pwede mo red carpet. Sa red carpet. And the Edith choices. The winner for Best Actress is Miss Maris Racal. Sunshine is a girl who had so much promise, who had big, big dreams, who had such a bright future ahead of her. Pero nadapa, nagkamali. And this feels so familiar to me. And I know that feeling almost losing everything. Matatanong mo sa sarili mo kung ititigil mo na lang ba, kung burado na ba yung sarili mo. Pero hindi. Sa storya ni Sunshine, pinili niya mabuhay ang mga pangarap niya. This award is for all of the sunshine in this world. Sa lahat ng mga kababaihan at sa karapatan nating piliin ang mga sarili nating katawan. Sa lahat ng mga nadapa, bangon lang. Kung maingay man, drown out the noise and remember who you are. Thank you so much. Pakahulugan, Gorgie, ha? Ayan po. Gorgie, na-feel ko yung kanyang acceptance dito sa award na kanyang Yung sincerity, no? Yung nararamdaman niya. Naramdaman niya. Hindi ko man napanood yung pelikulang Sunshine na ito, pero the way na sinabi niya yung kung ano ang kanyang nararamdaman, parang na-curious akong panoorin to. Ano yung pagbagsak? Ano yung pagbangon ng kababaihan? Ang pelikulang Sunshine, Tita Molly, ang pangalan niya dito si Sunshine, at siya ay isang athlete, gymnast siya, na lalaban sana sa competition, pero nabuntis. Okay. Nabuntis siya ng kanyang boyfriend at hindi ito pinanindigan ng kanyang boyfriend at gusto niya sanang ipa-abort. So, medyo delikado yung kwento ng medyo maselan yung kwento ng pelikulang ito na tumatalakay tungkol sa isang abortion. Kabataan, isang bata na gustong ipa-abort ang kanyang dinadala na hindi alam ng kanyang pamilya. At ito yung madalas din nating napapag-usapan o ipinagdarasal, di ba? Lagi mo nga hinihilin, di ba? So kung ano yung magiging consequence dito kung ipapa-abort mo yung iyong dinadala at kung dahil sa pagkakamali mo. So ang sinabi nga niya dyan, di ba? Nagkamali pero pinipilit na bumangon. Ipaglaban ng katawan. Ipaglaban kung ano ang pwede magbago. Kasi nakarelate si Maris dito dahil alam naman natin kung anong pinagdaanan niya noon. Saka athlete din yan dati. Athlete yan. Kung ano yung issue, pinagdaanan niya noon na akala niya
katapusan na ng kanyang career nung nagkaroon sila ng parang iskandalo nila ni Anthony Jennings, di ba? Ang tindi na naging issue na yun nila Anthony Jennings Oo, na issue talaga nakabangon yun. siya at dahil magaling siyang actress ay nakabangon siya at ngayon ay pinipilit niyang itama yung mga pagkakamali niyang nagawa noon. Yun lang naman talaga, So, Gorgie, ang tamang gawin ng isang tao. Kapag ikaw ay bumabagsak, bumangon ka. Huwag mong hayaan ang sarili mo na nakalugmok, nakahandusay, at walang ginagawa. Move on. Di ba madalas kasi sinasabi din sa atin na Mami Sherry Ramirez, di ba? Move on. Oo. Kilos. Anyway, gusto ko tuloy panoorin itong pelikulang Sunshine na ito. Sana maganda siya, Tita Morley. Maganda siya talaga. naramdaman ko tuloy. At deserve ni Maris dito yung tropeyo. Although magagaling din yung mga kalaban niya, ha? Gorgie, Hindi sila isa-isahin nga natin so, yung Gorgie, yung mga nakalaban ni Maris Racal. Sino-sino ba ang mga nakalaban niya? Ang nakalaban niya sa Best Actress ay si Charo Santos sa Only We Know, si Mylene Dizon sa Habang Nilalamon ng Hydra ang Kasaysayan, sino pa nga yung nakalaban niya? Yun ang mga naalala ko lang eh. Si Charo Santos, si Mylene Dizon, oh my gosh, yun pa nga yung mga iba pang nakakalaban. But anyway, ang importante rito, si Cristel Go, yung may Down syndrome. Magaling din yun, ha? Magaling siya. At saka si Angelica Panganiban ng Anne Mary. Ayun. Magaling din si Angelica sa Anne Mary, ha? Si Angelica. Oo, tama. Magaling din talaga sa Angelica Panganiban. So, yun. Pero talaga namang matindi yung mga kalaban dito ni Maris Racal. Pero magaling naman talaga si Maris. So, tuloy pa, Gorgie, go. Malaking celebration din ito ng ng pelikulang Quezon nga. Napanood mo ba yung Quezon ni Jericho Rosales? Binitiwan ko to nung nagpunta ako sa premiere night nito kasi nga 'di ba nagmamalaki hindi mo natapos? Hindi ko siya natapos. Okay. So, ito panoorin natin nung si Jericho Rosales na ang nag-announce ng winner ng Best Picture. Kung nakita mo kung gaano siya katuwa o gaano siya kasaya nung tinawag niya ang Best Picture winner dito sa The Eddies. Panoorin natin si Jericho Rosales. Come up on stage at this time. Sakit na! Best Picture ng pag-announce niya. Okay. Ito panoorin pa natin. Yung isang video dyan. Nandiyan yung pinadala ko. Ayan. Habang Ayan. inaantay natin yung video, ay congratulations dahil very busy or visible ito successful din itong inyong Eddies Award. At ang Junlalin, ha? Agaw eksena si Junlalin, in fairness, ha? Yes. May isa pa dyan, Tek, na video. Sana nakita na ma-play yung pag-announce niya ng winner. Okay, habang habang hinahanap yung video na yon, kwentuhan mo kami ng reaction ng ibang mga tao pa o yung sidelight pa ng nasabing okasyon, Gorgie. Oo. Pero ito pa para baka mawala tayo. Bakit hindi nakita? Nandiyan yung video eh. Yung nagtatalon si Jericho. Oo. Pwedeng i-play na natin, Tek. 2026 Eddies winner, Best Picture is Quezon! Eddies Choice for Best Picture receives a special cash prize from Playtime Entertainment, presented by Miss Alexandra Krishna Uribo, Miss Playtime Universe 2026, and Miss Adela May Marshall, Playtime Entertainment spokesperson. Sang
Quezon. So, ayan. Alam mo, Ang iba kitang-kita pang mga yung winners, kita yung kasiyahan, kaligayahan ni Jericho Rosales sa pagkakapanalo ng Quezon. Of course, pinagbidahan niya kasi yan. And alam mo, napaka-flexible pa rin ang katawan niya. Ang taas pa rin yan tumalon na, in fairness. tumalon. Parang bata, no? Parang In bata. fairness. Kasi ang Okay, sabi tuloy. Kasi ang sabi lang talaga ni Jericho, happy na siya basta mag-best picture lang ang Quezon. Tapos sabi naman ni Direk Gerald Tarog, ang gusto lang naman niya ay mag-best picture si Jericho. So talagang masaya sila sa isa't isa na naging successful, naging maganda ang kinalabasan ng pelikulang Quezon at talagang binigyang parangal ito at talagang napansin ito at nang binigyang papahalaga ng grupong Speed. So ang iba pa mga winners, congratulate natin ang Best Supporting Actress. May picture tayo dyan, text na ready. Ang Best Supporting Actress ay si Rochelle Pangilinan. Ayan, pakita natin. Si Rochelle Pangilinan po ay bida nag-support dito kay J.M. Ibarra na bida sa pelikulang Child Number 82 ng entry po sa Sinimalaya. Napakita ba, Tita Morley, sa Rochelle Nakikita, Pangilinan? napakaganda ng damit nitong si Rochelle Pangilinan. Si Rochelle. Glitter rings na talagang off-shoulder. At parang ano to, pinaghalong kulay green na parang kulay Parang emerald green. emerald green siya. Ang titindi rin ng mga kalaban ni Rochelle Pangilinan talaga. Nasa sa kategoryang Natatandaan mo ba kung sino yung mga nakalaban niya? Natalo niya si Odette Can. Ay, diba? magaling si Odette Can. Na magaling sa Bar Boys. Sa Bar Boys. Si Eugene Domingo na magaling din sa Anne Mary. Diba? Si Sylvia Sanchez na magaling din sa Unperfect. At may mga iba pa dyan, mga nominado. I think yung sa pelikulang Magellan din ay na si Hazel Lorenzo ay nandun din nominado rin. Pero yun na nga, ang nagwagi nga dito ay si Rochelle Pangilinan. Actually, Gorgie, magaling na artista si Rochelle Pangilinan ever since, 'di ba? Doon pa lang nga. Gumaling pa lang nga sa series niyang doon sa TV series na yung 17? Oo, sa 17. Doon nag-start yung kanyang husay sa 17 ni Joy Cancio at nasundan ito nung magsama sila nila ni Maria Rivera dito sa parang ano ba yun? Yung TV series nila sa GMA. Mag-film sa Pulang Araw. Yung siya, yung Comfort Woman. Yung sa Pulang Araw, magaling siya doon, di ba? Napansin din siya talaga. Anyway, tuloy ang kwento. Best supporting actor naman ay nagtabla dito si Will Ashley ng Bar Boys at saka si Rico Blanco ng Manila's Finest. Napanood mo ang Bar Boys, Pareho diba? ko silang napanood, Gorgie, Manila Finest. Napanood ko yung Bar Boys. Sabay natin pinanood yata yon. Pero pareho silang mahusay. At nakita ko na kung silang dalawa ang nanalo, okay ang pagkakapili ng Edis Award. Okay. Natalo nila si Tom Rodriguez na magaling din sa Anne Mary, ha? Si Tom Rodriguez, di ba? Magaling din siya dun sa Anne Mary. Si Richard Kwan. Napanood mo si Richard Kwan sa How to Get Away with My Sick Family. Ay, hindi ko siya napanood. Na-interview ko lang siya sa... Yung Diaz sa pelikula. Oo. Napanood ko yun. Oo, Magaling si Richard Kwan doon. Oo, napanood ko si Richard Kwan doon. Magkasama nga pala tayo noon. Okay, go. Yes. Nominado rin yung batang si Lucas Andalio, yung bata doon sa Call Me Mother. Na magaling din yung bata. Hindi ba nanalo sa Call Me Mother? Hindi siya nanalo? Hindi siya nanalo. Natalo nga dito ni Will Ashley at saka ni Rico Si Will Blanco. Ashley kasi ang husay dito sa Bar Boys. Magaling talaga. Hindi mo magaling si iisipin Will na Ashley. nabaguhan siyang artista. Iisipin mo na talagang veteranong aktor siya na nabigyan ng chance. Kumbaga na siya ay isang napakahusay na nag-aaral ng abugasya. Pero hindi pumasa ng first and then pangalawa. Guday, naiiyak ako sa kwento na kung saan yung mga magkakaibigan. Nakakayak talaga. Yes, ang sarap balikan yung palabas na yan, yung pelikulang yan. Yes. Okay, tuloy Gorgie ang pagkukwento. Yes, nanonood sa atin si OG Narvaez Rodriguez na I'm sure marami rin siyang kwento na nandoon siya sa Edis kagabi. Actually, tinatawagan ko rin siya Gorgie kagabi
At ang sabi nga, mahina daw wala ang signal niya. nagko-cover na maingay Tinawagan na ko doon kayo kaya pinaliwanag ko sa mga tao na sinikap kong tawagan kayo para alamin kung sino yung mga winners. Pero sabi ko nga, yung mga oras na yun ay pukpukan talaga. Okay, tuloy ang kwento, Gorgie. Oo. So, yun po ang mga kaganapan doon na talagang kinatuwa din ng mga taga-speed dahil talagang nandun, present yung karamihan sa mga nagwagi sa kanilang ipinamamahagi na parangal. So, congratulations, of course, sa speed at saka sa lahat ng mga nagwagi dito sa the Eddies ng Society of the Philippine Entertainment Editor. Pero dahil kasama ka dyan, Gorgie, sa bumuo ng Eddies Award sa ikasyam na taon ng inyong organisasyon, natuwa ako sa trophy. Napakaganda ng trophy. Sino gumawa ng trophy na ito? Hindi ko alam saan nila in-order, pero maganda nga yung trophy. Napakaganda ng trophy niya. Napansin ko nung hawak ni Jericho? Ni Rico. Anyway, Gorgie, tanong ko lang sa iyo, sa mga babaeng umattend, sino yung may sa tingin mo lang sino may pinakamagandang dress, pinakamagandang gown na na-carry niya? Ay, alam mo, kung nakita mo sana yung white na gown ni Shira Twain, ay ang ganda. Imported pala yung gown na yun. Tapos, maganda rin yung gown ni Maris Racal. Ni Maris Racal? Niya. Oo. Wala lang akong picture ng anak ni Icon na si Martina Chicane. Ay, ang ganda rin. Ang ganda-ganda ni Martina Chicane. Oo. Wala lang akong picture. Bukas na natin, hanapin ko pa yung mga pictures at bukas na. Nagandahan ako sa gown, Nino. Nagandahan Kay ako. Rochelle. Kay Salvi Ases. Yung may malaking-malaking bulaklak dito. Naaliw ako kay Salvi talaga. Natitig ako. Sabi ko, napakaganda at bagay na bagay kay Salvi. Dahil mukhang hindi reporter si Salvi. Mukhang hindi siya journalist. Mukha si siyang... Salvi naman, yayamanin yan. Ang itsura ni Salvi talagang bongga, laban. At si Jun Lalin, in fairness, sumasalubong sa mga... Si Jun, in fairness kay Jun Lalin, may sarili siyang make-up. Talaga? May sariling make-up artist si Jun Lalin. Diba? Si Bobby Ferrer, diba? Nakipagtalbogan ba dyan? Kay Ogie Narvaez Rodriguez. Ay, ang bongga ni Bobby Ferrer, Bakit na? Yan tsura. Wala kang panama kay Bobby Ferrer. Lalako naman ang picture siya. Aligaga si Bobby Ferrer. Ang laki ng naiambag niya sa The Eddies. Talaga? Siya yung naghanap ng mga artista. Hinahanap po kasi ang picture ni Salvi Asis para ma-share din natin sa ating model. Ikaw, nagandahan ka mo sa kanya dito. Ay, talagang napakaganda, Gorgie. Share nga natin. Pinadala mo na ba? Oo, pinadala ko na send ko na text. Paki-check na lang po. Ayan. Aliw na aliw ako doon. Kulay green ba yun, Gorgie? Kulay green? Yung suot na yun ni... Green, yes. Napakaganda. Emerald green. Parang gabi na yun, parang emerald green ng mga sinuot na mga taong umattend sa Eddies Award. Pero tulad ng sinasabi ko sa Gorgie, ako malaki ang paniniwala ko sa Eddies Award. Naniniwala ako sa mga choices ninyo, sa mga artistang napipili ninyo, sa mga hindi naman ako nag-choose dyan, Tita Morley. Hindi naman ako part kasi ng bumubuo ka. Tumulong lang ako. Bumubuo kayo. Kumbaga parang naniniwala ako sa inyong kakayahan, kapasidad at kahusayan sa pagpili sa kung sino ang dapat manalo. Although, alam naman natin sa award-giving bodies ay laging may mga intriga. Ayan na! Base, ayan. Di ba? Di ba? Ang ganda ni Salve. Wala lang akong picture ni June kasi hindi video yung sinend niya. Gorgie, ang ganda nung RHTV, paki-focus nga yung ganyan. Ang ganda nung yung pagkakabulaklak niya, no? Napakaganda, sophisticated, napakaganda tingnan talaga. Bagay na bagay sa kanya. Tsaka yung makeup, kanyo kayo nagpa-makeup itong si Salve, no? Yaman-yaman. Yes. Si Ogie Narvaez ay nandun pa pala, nagstay pa sa Marriott Hotel dahil hanggang 2 a.m. daw doon sina Jericho Rosales, ang buong team ng Quezon na nag-celebrate
ng kanilang pagkapanalo. Sabi niya, kasabay namin sila Isha Ponte, yung mother ni Isha na si Mami Let, si Jebel Salterio, na nandun din. Victory party rin sila. Yes. Oo. Yes. Ayan. So, congratulations. O, diba? Ganda-ganda ni Salve Asti. Ganda talaga, in fairness, Day. In fairness, kay, alam mo, sa totoo lang sa showbiz, ang isa sa mga magagaling talagang magbihis at magdala ng damit, si Salve, si Tessa, si Tessa. si Tessa, si Tita Aster Si Dina Amoyo. Ventura. Sino? Si Dina Ventura si ng The Tribune. Si Tita Aster Amoyo. Yan yung mga magagaling talagang mga sosyalera, di ba? In fairness. Si June Lalin. Sosyalera over. Grabe. Ang husay-husay. Ang galing. Si Jerry Olea. Ay, hindi ko nakita si Jerry Olea that night. Wala naman si Jerry Olea. Anyway, congratulations sa Speed sa kanilang napaka-successful din na parangal ng The Edge na sa siyam na taon na. Abangan natin next year, pang 10 taon na nila. I'm sure malaking celebration ito ang kanilang gagawin. Diba? Okay! Hello muna sa ating mga suki, kina Arnel Rilampago, kina Conitan Aguilar, sa ating mga Siligaya Angki, na maaga na rin nakatutok sa atin. Batidan natin ang ating mga nanay. Pero bago natin batiin ang ating mga nanay, hi muna kay Noel Flores at sa kaibigan kong si Tess Diaz sa Japan. Yes, I miss you. See you soon. At siyempre batiin ko si Dave Tioyaw, ang mag-asawang Dave Tioyaw, Beth Tria Tioyaw, Silvia Centella Rodriguez, S. Rodriguez, at si Weng Roger at si Opa Boy Roger. Siyempre nandiyan din si Ana Villano and Nestor Rosado, Tess Dangla and Noel Dangla. Siyempre pa ang grupo namin na si Arlene Bangit and Joel Bangit. At siyempre nandiyan din si Au at si Joe Au. At siyempre pa si Bina Bineopa at Melanie Manimarit. At higit sa lahat, ang aking kaibigan, ang BFF ko since Sabelo Elementary School days, Magnolia Lumba. Siyempre ang ating mga nanay na tuwang-tuwa, Gorgie, kapag tayo nakikitang masaya. Mami Sherry Ramirez. At ang maganda't kakit-akit niyang anak, Gorgie. Siyempre si Miss Joyce Ramirez. Nanay Norma Karingal. Binabati natin. At siyempre pa, ang pambansang nanay na lagi nagagalit kay Florve Fernandez kapag hindi agad nakakapagbukas ng radyo. Nanay Linda Asonsa. Oy, Jemuel Kainglet Salterio, binabati kita. Hi, Jemuel. Of course, si Tita Becky Villanueva Tezuka, na lagi si nag-ano. Morris, si Marshall Uy, hello sa inyo dyan, Ligaya Angki, si Margarita Guevara, hello, si Florbe Fernandez, of course, si Tita Becky Villanueva Tezuka, at saka salamat din sa mga sinishare ng mga info ni Ogie Narvaez Rodriguez. Thank you. Okay. At batiin ko muna rin, Gorgie, muna ang aking pamangkin na si Lisa de la Cruz Bilali at si Ricky M. Jacinto. Abangan po ninyo ang akin pong ilalabas tomorrow, ang Nakawiwindang. First time niyo uling makikita after 50 years. Bukas malalaman nyo kung sino yan. Exclusive. Basta, Gorgie, isang sikat na singer na matagal nang nawala in showbiz, pero nahanap natin siya. Okay! Tuloy-tuloy ang chikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. At ito na nga, Tita Morley, kahapon din, bago tumuloy si Vice Ganda bilang box office hero doon na tinagat ng kanyang award ng bilang box office hero sa The Eddies, ay nagkaroon muna sila ng pagkikita
ni Vic Soto or announcement Wow, ng yan pelikulang yung ano. pagsasamahan nila. Yan yung nireport ko Yes. kagabi, Gorgie, na kung saan ang daming mga fans, ang dami nating mga kaibigan, natuwang-tuwa. Napuno ang The Gateway, di ba? Napuno ang The Gateway Mall, doon ginanap ang kanilang movie alert, ang kanilang movie announcement na pagsasamahan nila. Ang title ng pelikula ay The Greatest Showdown. Ayun. Showdown. The Oo. Greatest Showdown. Showdown. So, Ayun. So ito lang Tita Molly, dito lang ako curious kasi kung makapasok nga ito sa Metro Manila Film Festival, dahil definitely sabit nila dito at bukas ay i-announce na ang 4 na pelikulang pasok, 4 na script na pasok sa MMFF 2026. Ako inaasahan ko na pasok na ito talaga, itong The Greatest Siyempre, Showdown. kasi sa dalawang malaking artista pa lang, Gorgie, no? Kumbaga, pang laban na yan. Go na yan. Yes. So kapag simula na sila na mag-promote ng pelikulang ito para sa MMFF, tingin mo parang sabi nga ni Vice Ganda, di ba, parang ito na yung pagwawakas ng noontime war. Parang wala nang labanan talaga ng Itbulaga, ng It Showtime. Tapos na. So, asahan mo ba na, tingin mo ba si Vic natin sa It Showtime at si Vice Ganda mapapanood natin sa Itbulaga? Pwede naman, Gorgie, noong pa naman pwede sila. Kaya lang yung kanilang mga network battle ay nandiyan. Pero at this time, siguro naman, pwede na. At ako, natutuwa tayo niyan. Mas maraming racket, mas maganda, mas masaya, magkakabate kesa magkakaaway. At mas maganda kung tayo ay maghuhugas at maglalaban na. Go, go, go! Maraming sis! Mas masarap sa tenga ang tulog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskos ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste, may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, proud user of Smart Dishwashing Paste. Hoy! Mami, laundry day na naman ba? Tunot-no ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pahirapan ng cellphone sa Pride? Easy and free and laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and sibumon cotton. Gawa ng ACS to. Beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto nyo? Yung lahat ay mamamanga sa ganda ng yung ngipin. Pagkaputi-puti na tulad ng sa akin. Pwes, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village. At hanapin na ang maganda at kakit-akit na si Dr. Annalisa Bora. Saan siya? Ang Swiss Dental Clinic ay very friendly sa price, mura, matibay at super ganda talaga. Tumawag po kayo sa 0917-5599108. Go, 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 go! Tuloy ang chika. Tuloy ang kwentuhan. Hello, Nora Daya Gilario. Go, go, go! Hi, Nora. Tita Molly, ito pa muna pala, nakalimutan ko i-share din sa inyo ang iba pang mga special awards na kailangan nating batiin din at bigyang halaga rin itong kanilang pagbigay na parangal sa kanila. Sa mga special awards natin, ay gusto ko rin munang panuorin ninyo itong ilang bahagi po ng acceptance speech ni Vice Ganda bilang isa sa mga box office heroes. Ang pinarangalan kasi ng box office hero ay si Vice Ganda para sa pelikulang Call Me Mother, sa Shake, Rattle and Roll na tinanggap ito ni Richard Gutierrez, si Kim Chu at si Paula Bellino na tinanggap naman ng pelikulang My Love Will Make You Disappear. Itong kanilang pelikula na kasama sa mga box office heroes, tinanggap ito ni attorney Nico Antonio. Tapos nanalo rin sa Hello, Meet, Greet and Goodbye.
dapat natatanggap dito ay si Maricel Soriano at saka si Joshua Garcia, pero ang nagkasakit si Maricel kaya ang tumanggap nito ay si Meryl Soriano. Ito muna yung acceptance speech ni Vice Ganda bilang box office hero. Heto po. Nagpapasalamat po ako sa Eddie, sa lahat ng bumubuo ng Eddies para sa pagbibigay sa akin muli ng parangal na ito. Isang parangal na ibinigay nila sa akin noong nakaraang taon. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako sa Star Cinema, sa Viva Films, sa Idea First, kay Direk June Robles Lana, sa ABS-CBN, sa lahat ng aking mga co-actors, kay Lucas na anak ko na naririyan na nominated din kanina sa Best Supporting Actor, kay Nadine Lustre, at sa lahat ng mga taga-PBB na kasama ko sa pelikulang ito. Maraming salamat. Lubos ako nagpapasalamat sa lahat ng aking mga little pony, sa lahat ng madlang people na patuloy na naniniwala, tumatawa sa mga hirit ko, naniniwala sa mga pelikula kong makakapagpatawa sa kanila. At masayang-masaya po ako na noong nakaraang taon, nabigyan ulit ako ng pagkakataon na makapagbigay ng iba pang lasa bukod sa komedya sa pamamagitan ng kwentong idinirihe ni Direk June Lana. Maraming salamat din po. Sa Metro Manila Film Festival, maraming salamat dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon at ng plataforma na makapagbigay ng kwento, pangkaraniwang kwento ng mga tulad ko na nasa LGBTQIA+ community, ang kwento ng pagiging ina na hindi palagi ang napag-uusapan sa lipunan dahil ito ay hindi rin masyadong tanggap pa at hindi pangkaraniwan sa pandinig, panlasa at paningin ng marami. Kaya maraming salamat po. At inaalay ko rin itong award ko na ito na Box Office Hero sa lahat ng mga kasama ko sa komunidad na sa ngayon ay kasama ko bilang puwersa na humahamon sa sistema na nakasanayan at pangkaraniwan. Naalay ko ito kila Pablo Ballesteros, kina Kalad Karen, kina John Lapus, kina Esnir, kina Laquin Dura, kila Mimia, sa lahat ng mga baklang content creators, sa lahat ng mga drag queens na ngayon ay namamayagpag din, sa lahat po ng mga bahagi ng aming komunidad na ngayon ay nagniningning at nabibigyan din ng panahon ng spotlight at ng pagkakataon upang makapagpakita ng kanilang talento sa industriyang ito. Ang parangal na ito ay para sa ating lahat. Maraming salamat. Ayan, si Vice Ganda. O, di ba, Tita Molly? Congratulations! At nakakatuwa. Nakakatuwa, Gordy. din niya sa'yo. Sa mga baklang content creators. Kasama ka doon. Nakakatuwa na marami tayong kasamahan sa LGBTQIA+ na nakagagawa ng kabutihan kaysa doon sa mga miyembro ng LGBTQIA+ na sila ay nakakasira naman. Mas marami ang nakakatuwa dahil bumubuo talaga ng isang napakagandang lip. And congratulations speaking sa lahat. of tulong, at speaking of kabutihan at pagtulong, pinarangalan nila bilang Isa V Red Award. Congratulations sa kaibigan natin si Miss Shay Cabal Revilla ng Gabay Guro na talagang tumutulong ito sa mga guro sa mga guro natin na binabigyan nila ng parangal din ang ating mga grupo po ng mga guro. At ayan, si Miss Shay Cabal Revilla, isa rin siya po sa pinarangalan kagabi bilang Isa V Red. At katuwang din sa pinarangalan dito ng Isa V Red Award ay si Donnie Pangilinan. Kasi kung naalala mo nung kainitan ng pagsulod-sulod na pagtaas ng gasolina, di ba nagpaano siya? Hindi niya pinataasan yung gasolina, nagbigay rin siya ng libreng gasolina at nagtulong din sa mga jeepney drivers, sa mga tricycle drivers, at talagang pati yung ibang mga marami siyang tinulungan, di ba si Donnie Pangilinan? Talagang marami rin siyang mga tinulungan. Yung mga nabahaan, nagtulong yun. Kaya pinarangalan sila ng Isa V Red Award. At congratulations. Tita Molly. At sa naman ng mga reporters, Gorgie, gusto ko rin i-congratulate si Lars Santiago, di ba? Yes, yun ang sunod ko sana sasabihin. Si Kuya Lars, si Lars Santiago po ay pinarangalan bilang Manny Pichel Award. Ito'y binibigay sa mga showbiz journalist na nagbibigay din ng magalaking ambag
sa ating industriya, sa showbiz journalism. May picture din na si Kuya Lar. Ayan, si Kuya Lar, si Lar Santiago po ay pinarangalan din ng Manny Pichel Award. Okay? Ako natutuwa dahil kasama natin sa showbiz si Titular at congratulations Yes. po. Marami pa po sanang ikukwento si Gorgie sa mga winners, kaya lang po wala na po tayong oras at magpapaalam na po tayo. Need po nating magdasal, okay? Dasalin po natin natin pong gab-gabi O, si Tita Aida Espiritu, baka makalimutan nating I love you, Tita Aida. At syempre pa, si binabati ko rin Leo Javares, hello. Si Shari Picho, hello. Si King Ryan dasal na Miller, tayo. binabati natin. At si Day Tioyaw, I love you so much, Day Tioyaw. Thank you in advance, Day Tioyaw. May ibibigay sa akin si Day. Thank you in advance. Dasalin natin ang panalangin para sa kapayapaan sa Pilipinas. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kaludan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may matunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawan. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at ligtas niyo rin po ang aming bayan sa anumang trahedya, sunog, lindol. Higit sa lahat ay ang flood. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Paulit-ulit po namin sinasabi, pinaaalaala na ang magulang, nire-respeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang mayroon, ang magmahal sa magulang. Sa bawat pananakit na ginagawa, physical man, magmumura man yan, yan ay paghahatid sa kanila sa maagang kamatayan. Huwag natin hangarin na mamatay ang ating ina at ama nang dahil sa anxiety, sa depression, dahil hindi yan susi na may duplicate. Isa lang yan. At sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may luwa. Ang magmahal at magbigay respeto sa ating ina, ama, lolo at lola. At sa mga kabataan babae naman, na nagdadalang tao na may problema, huwag pong ipaalaglag ang sanggol sa sinapupunan. Hindi po yan pinaabot, inaanod sa kanal o itinatapon sa basura. Dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Yesus na buhay. Gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Babu! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.